Madam Sponsor, and to the DMW family. Magandang tanghali po. Bilang tahanan ng OFW, ang mga programa ng DMW ay para sa mga dignidad, proteksyon at security ng bawat Pilipino na nagtatrabaho abroad. Ang mga katanungan ko ay patungkol sa pagpapalakas ng mga programa para sa OFWs at pagpapatigil sa mga illegal recruiters. Tungkol sa additional budget for anti-illegal recruitment program at modernization ng inspectorate or licensing services. Ano ang updated data sa illegal recruitment cases na na-record ng DMW in the last 3 years? Mr. Speaker, distinguished colleague, as of September 2025, this year po, meron pong 404 illegal recruitment cases handled, and these are currently in various stages. There are also 941 complainants. Meron din pong 17 trafficking in-person cases handled, also in various stages. Meron pong 30 complainants at 5 IR case convictions. Maraming salamat, Madam Sponsor. May recent assessment ba ang DMW sa effectiveness ng inyong anti-illegal recruitment strategies? At kung meron man, ano ang key findings nito? Mr. Speaker, distinguished colleague, meron pong regular program evaluation ang Department of Migrant Workers at isa po sa kanilang key findings ay kailangan pa pong mas strengthen ang pag-prosecute po sa mga kaso na ito. Maraming salamat, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Ang 51.4 million pesos na ni-request para sa intensification ng anti-illegal recruitment at modernization ng inspectorate at licensing services ay na-exclude sa NEP. Tama po ba? Tama po. Tama po. Ano ang mga gaps o limitations sa current program na dapat sanang i-address ng proposed funding na ito? Unang-una po, ito po sana ay makatutulong sa pagkakaroon po ng mga karagdagang inspectors dahil po meron pong mahigit 1,000 na mga manning agencies na kailangan pong i-inspect at i-monitor. Sa ngayon po ay meron po lamang 17 na inspectors po ang department at 7 lang po, 7 lang po na nag-i-inspect po, nagko-cover po dito po sa mahigit 1,000 na manning agencies. Maraming salamat. Napakaliit para sa 1,000 manning agency na i-inspect nila. Dahil hindi ito na-include sa NEP, anong assistance programs para sa OFWs ang ma-impact ng non-inclusion ng funding na ito? Una po ay ang pag-strengthen po ng inspectorate at pangalawa po ay ang pagbibigay po ng legal and other assistance po sa mga OFW. Victims of trafficking and illegal recruitment. Mr. Speaker, distinguished colleague. Yes, thank you, Madam Sponsor, distinguished sponsor. With that, I manifest my support for the allocation of the proposed budget to the DMW
for the implementation of the Anti-Illegal Recruitment Program. Ang daming horror stories na lumipad ang ating mga kababayan sa ibang bansa para lang ipasok sila sa slave labor at pagbawalan silang i-contact ang kanilang mga pamilya. Habang naglilipana ang mga illegal recruiters, hindi pwedeng nakadapa ang programa ng gobyerno para protektahan ang ating OFWs. Tungkol naman po sa Action Fund para sa legal, medical, financial aid, repatriation, and emergency assistance ng mga migrant workers. Maaari po bang i-present ang current utilization rate ng budget allocation for the Action Fund and gaano ka-effective ang disbursement nito sa beneficiaries? Mr. Speaker, distinguished colleague, as of August 31, 2025, ay nasa 65% po ang utilization rate ng Action Fund. At yan po ay nagko-cover ng iba't ibang assistance kagaya po ng financial, repatriation, medical, legal, administrative expenses, and other welfare assistance. Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker, Madam Sponsor. The 2026 NEP allocated only 1.2 billion pesos, which is half of the 2.4 billion pesos na ni-request. Ano ang impact ng budget cut na ito at ang critical efforts ng DMW, lalo na sa pagtulong sa OFW sa conflict zones at sa victims ng human trafficking? Mr. Speaker, distinguished colleague, sa pananaw po ng departamento ay kulang po itong pondong ito. Gawa po ng current landscape po ng iba't ibang lugar po sa buong mundo at kung saan meron po tayong mga OFWs. Kaya naman po, isa po ito sa mga ni-request din ng departamento for the increase or na maibalik po yung nawala na 1.2 billion sa NEP po. Yun po ang kanilang nire-request din po. Maraming salamat, Madam Sponsor. At ako ay kasama ninyo po sa pag-request na iyan. Tungkol naman po sa pag-establish ng OFW Help Desk. As of today, ilan na po ang operational na OFW Help Desk across the Philippines? Sa ngayon po, Mr. Speaker, distinguished colleague, meron pong 1,600 OFW help desks. Kaya lang po, ito pong 1,600 na ito ay parte lamang po ng mga public employment service offices under the LGUs. So, technically po, hindi po talaga ito help desk pa sa ilalim ng DMW. Mr. Speaker, distinguished colleague. Maraming salamat, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Na-exclude din ang 183.7 million pesos budget for establishing OFW Help Desk. Ilang provincial help desk sana ang plano ninyong i-establish under this proposal? Mr. Speaker, distinguished colleague, tama po, hindi rin po naisama ang pondo na iyan. At kung yan po sana ay nasama, yan po ay makakapag-establish po ng OFW Health Desk sa 82 provinces po. Mr. Speaker, distinguished colleague. Maraming salamat. Dahil unfunded ang program para sa provincial offices, paano i-address ng DMW ang potential impact sa delivery sa essential services sa OFW sa local level? Sa ngayon po ay nagtatayo po muna ang departamento ng mga satellite offices. Sa ngayon po ay meron na pong 13 o 13 na satellite offices at by next year po ay plano po nila na magtayo ng 35 pa po. Kasama po ba yung 35 na ito doon sa hindi napondohan na isama? Kasama po yun, Madam Congresswoman. Salamat po.
Patungkol naman sa alagang OWA program o OFW Lounge. Napag-alaman po natin na may significant budget constraint sa alagang OWA. Kabilang sa maapektuhan dito ay ang OFW lounges sa NAIA. Paano ma-impact ang operation ng mga lounge na ito considering na pati other essential services under alagang OWA ay apektado? Mr. Speaker, distinguished colleague, currently po ay meron pong dalawang airport lounges ang OWA. Subalit ang naibigay lamang po sa ilalim ng NEP ay 142 million. At yan po ay kulang po para po sa pag-operate at pag-maintain ng dalawang lounges. At plano rin po sana ng OWA under the Alagang OWA program na makapaglagay din po ng airport lounges sa Cebu at sa Clark Airport po. Maraming salamat. Pwede bang i-assure ng DMW at OWA na ang OFW lounges ay mananatiling operational para sa ating mga kababayan? Yes po, as confirmed po by the administrator, 100% na i-maintain daw po nila ito. Salamat po. Mr. Speaker, sa kasalukuyan, ang Alagang OWA program ay meron lamang 142.8 million pesos na budget sa 2026 NEP. Ang limitadong pondo na ito ay maaaring makaapekto ng malaki sa ilang mahalagang programa ng OWA, lalo na sa pagpapatakbo ng mga OFW lounges na nagsisilbing mahalagang suporta para sa ating mga modernong bayani, ang ating mga overseas Filipino workers. In this regard, I manifest my full support for the augmentation of the Alagang OWA program budget. Specifically, I urge the inclusion of the original 556 million pesos request of the OFW to ensure the continued and efficient operations of these OFW lounges, which play a crucial role in the welfare and dignity of our OFWs. Maraming salamat po sa inyong suporta at idadagdag lang din po namin yung pondo na yan ay madadagdag din po na nabanggit po kanina kasama po si Congressman Nico Daza ay ang pag-establish din po ng Seafarers Welfare Center under din po ng Alagang OWA program. At masasama po yan doon sa nabanggit ninyo na amount po. Maraming salamat, Madam Sponsor. At sa huling katanungan ko po, tungkol naman po ito sa kababayan nating nakadetain sa Sabah. Sa previous briefing, nagbigay kayo ng report sa assistance sa 8,000 na mahigit returnees from Sabah. Ano ang specific commitments at long-term plan ng DMW in addressing this ongoing concern ng mga Pilipinong detained at mistreated doon? Mr. Speaker, distinguished colleague, ang DMW po ay nakikipag-coordinate po para po sa DFA, para po sa pagbibigay ng assistance po sa ating mga kababayan na nabanggit niyo po mula sa Sabah. At ang DFA po ay ang nangunguna po sa rest assured po, coming from the good secretary, na susuporta po ang Department of Migrant Workers primarily through the Action Fund and the provision of other assistance from the DMW sa pagresponde po at pag-resolve po nito po nga issue na ito ng DFA. Yes. Maraming salamat, Madam Sponsor. With that, I would like also to commend the Regional Office, Region 9 ng DMW for handling difficult cases of returning Filipinos from Sabah. Mr. Speaker, distinguished sponsor, salamat po sa inyong mga sagot. Gusto ko lamang pong iwan ang mensaheng ito. Habang sinisikap natin ng isang
kinabukasan na wala ng Pilipino ang napipilitan pang mangibang bansa para lang makamit ang magandang buhay, isiguro dapat ng DMW na hindi nalalagay sa panganib ang ating mga migrant workers habang malayo sila sa kanilang mga tahanan. I commend the DMW in their commitment to the mandate and will champion the augmentation of their 2026 budget for their key programs. Ang budget ng DMW para sa prevention ng illegal recruitment sa Emergency Assistance ng Action Fund at OFW Help Desk at Alagang OWA program ay malaking ginhawa para sa pamilya ng mga OFW natin. With Congress assurance that these programs are fully funded, tinutupad natin ang hangad ng mga OFW families na makauwi ng ligtas ang kanilang mga anak, magulang o kapatid mula abroad. With that, maraming salamat po. Shukran, Jazakallah khairan.